Rosalinda. Pigilan mo siya, Beto. Narinig mo nang sinigawan ni Florentino ang mama ko. Oo nga, alam ko. Hindi naman ako bingi kaya narinig ko. Di ba dapat tingnan natin ang nangyayari sa baba? Ikaw na nga nagsabi na mama mo ang sinisigawan niya. Kaya bakit ka mangingialam sa isang bagay na hindi mo naman problema? Sinusumpa ko ang araw na nakita ni Fernando Jose si Rosalinda. Dahil simula ng araw na yon, parang lahat na lang ng hampas lupa sa tenement, pati ang mga nakakadiring tinderong tulad mo. Iniisip na may karapatan kayong pumasok sa aking pamamahay kung kailan nyo gustuhin. Ikaw ang may kasalanan nito dahil sa kasamaan ng ugali mo. Huwag na huwag mo kong babastusin. Huwag ka nang magkunwari, senyora. Sa tingin mo hindi namin nalaman ang ginawa mong masamang plano sa testamento ng kapatid mong si Alfredo? Sa marumi mong paraan, gusto mong alisin ang lahat kina Soledad at Rosalinda? Pero hindi mo magagawa yun, senyora. Nasisiraan ka na ng ulo. Wala akong panahon para sa mga katulad nilang hampas lupa. At kahit anong mangyari, hindi ko gugustuhin madikit sa babaeng pumatay sa aking asawa o maski sa kanyang anak. Huwag ka nang magsinungaling, senyora! Alam namin na bago siya namatay, inamin ni Alfredo na siya mismong pumatay sa iyong asawa at hindi si Soledad. Kaya lang niya sinabi yon dahil gusto niyang ipagtanggol ang babaeng yon sa malaking kahihiyan. Mas masahol ka pa pala sa inaakala ko. Paano mo nagagawang sabihin na nagsinungaling ang sarili mong kapatid sa kanyang huling hininga? Hindi ko kailangan makinig sa kalokohang lumalabas dyan sa bibig mo. Umalis ka sa aking pamamahay! Binabalaan kita. Darating ang araw na mapapatunayan namin ang kasinungalingan mo na sina Rosalinda at Soledad ay makukuha ang nararapat para sa kanila, senyora. Sige, tignan natin. Hindi alam na matandang yon kung ano pa ang kaya kong gawin sa kanilang lahat. Anibal, anong ginagawa mo rito? Oh, Papa! Nandito ka pala. Gusto mo bang uminom? Upo ka rito. Akong bahala sa'yo. Sige, upo ka. Itigil mo na nga itong pag-inom mo. Aalis tayo sa lugar na to ngayon din. Pero bakit? Nagsasayo pa ako eh. Upo ka muna rito, marami Papa. ka nang nainom. Ilalabas kita rito. Sa ayaw mo man o sa gusto. Tumayo ka! Umalis na tayo. Umayos ka ng tayo. Ang akala ko mahal pa rin kita pero hindi. Nagkamali ako. Wala na akong nararamdaman sa'yo. Ganun lang yun. Ganun lang kadali kahit alam mong mahal na mahal kita. Ganyan lang bang gagawin mo sa kabila ng lahat, Rosalinda? Pasensya ka na. Wala na akong magagawa pa. Mas magandang malaman mo na ngayon. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo, Rosalinda. Alam ko nagsisinungaling ka lang kahit na hindi ko alam kung bakit mo ginagawa to. Kilala kita. Ay, ganyan ba talaga kataas ang tingin mo sa sarili mo para isipin na imposibleng tanggihan ka ng iba? Fernando Jose, huwag mo nang aksayahin ang oras mo. Ibigay mo na lang yan kay Fedra at sa batang dinadala niya. Yun ang dahilan, tama? Yung bata ang dahilan kaya lumalayo ka sa akin. Isipin mo nang gusto mo. Kung dyan ka magiging masaya, sige, para hindi na magbagong tingin mo sa sarili mo. Magpapakasal ka ba kay Alex Dorantes? Oo, magpapakasal kami ni Alex. Hindi mo siya mahal. Sigurado akong hindi mo siya mahal. Huwag kang papakasiguro. Alam mo, simula nung maalala ko, ang mga may init naming sandali na magkasama, doon ko naisip na mas matindi ang nararamdaman ko para sa kanya kaysa sa nararamdaman ko sa'yo. Totoo nga na binigay mo ang sarili mo sa kanya. Totoo yan. Alam mo na pala? Oo. Pero hindi ako naniwala. Pwes totoo. Paniwalaan mo yun. Ibinigay ko ang sarili ko kay Alex Dorantes at nagkaroon kami ng ilang maiinit na gabi. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Hindi ako interesadong marinig yun. Pero kailangan mo marinig yun para hindi mo na ako guluhin. Hayaan mo ako mamuhay ng tahimik. Sige, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko na sa'yo ang gusto mong diborsyo para magawa mo ng pakasalan si Dorantes. Para magtuloy-tuloy na yang matinding pagmamahal mo. Pero gusto kong makinig ka. Binabalaan kita, Rosalinda. Hindi mo pwedeng kunin si Erica. Hindi siya lalaki kasama ang isang babaeng katulad mo.
Oh, Fernando Jose. Aalis ka na? Meron akong mga Anong nangyari? Mama. Tahan na, anak. Mama. Hindi na ako makapaghintay na suotin itong mga bagong damit. Baka palitan ko na rin pati ang ayos ng buhok ko. Huwag niyong isipin na pinapakialaman ko ang sarili niyong buhay. Pero tungkulin kong sabihin sa inyo na naging usap-usapan kayo ng inyong mga kaibigan. Masama ang loob nila dahil hindi niyo sinabi ang pagkamatay ni Alfredo. Hayaan mo na lang. Huwag mo na akong kulitin. Anong gusto mong gawin ko? Papuntahin sila sa mumurahing punerarya kung saan inilibing si Alfredo? Senyora, ano nga palang gagawin niyo kay Florentino? Siguradong hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ni na Rosalinda at Soledad ang binigay sa kanilang mana. Kung titignan mo mabuti, madali lang siyang sabihin. Pero wala naman siyang kahit anong ideya na para maumpisahan ang legal na pagsasampa ng kaso, kakailanganin nila na malaking halaga ng pera at ng magaling na abogado. At ngayon, maswerte ako na wala sila ni isa sa mga yon. Sinasabi ko sa iyo na kapag kinalaban nila ako, sisiguraduhin kong sa kangkungan sila pupulutin. Na walang matitira sa kanila kahit kapirasong pantakip sa mga sarili nila. Maaasahan niyo ako, senyora. Kailangang magkaisa tayo ngayon para lumakas ang ating puwersa. Sasabihan ko silang ihanda na ang agahan niyo. Magandang umaga, senyora. Anong ginagawa mo dito sa aking kwarto? Lumabas ka dito ngayon din. Labas! Sinabi nang lumabas ka rito. Hindi ako makapaniwala na nawawalan ako ng kontrol sa mga ganitong bagay. Hindi ito maaari. Oo, tama ka. Anemic ang lumabas sa resulta. Pero bukod doon, lahat naman sa'yo ay normal. Ibig sabihin, pwede akong mabuntis nang walang problema? Nang walang kahit anong problema. Anak, ano ba ang totoong nangyari kagabi sa pagitan ninyo ni Fernando Jose? Sinabi ko na sa inyo, Mama. Hiwalay na kaming dalawa. Tinapos na namin ang lahat sa amin. Pero bakit? Nagmamahalan kayong dalawa, kaya bakit mo pa rin ginawa yun? Mas mabuti na yun, Mama. Mabuti para kanino? Para kay Fernando Jose. Para kay Erica. Hindi ko naiintindihan. Huwag mo nang isipin yun, Mama. Panahon na ang bahala sa ngayon. Baka nga, mas maaga pa sa inaasahan ko. Ang panahon lang ang magsasabi kung ano ang nararapat. Nakalimutan mong dalhin ngayon ang mga resulta mo. Oo, pero lahat naman po ay normal. Wala namang problema sa akin. Mabuti naman at normal ang lahat. Pero kakailanganin ko pa rin makita ang mga yon. Alam ko, Doktor. Hindi ako nakakatulog kagabi sa kakaisip doon. Nakapagdesisyon na ako, Doktor. Gusto ko nang magpa-opera para matanggal na ang peklat na to. At kung maaari sana, sa lalong madaling panahon. Mananatili ako rito bilang ama ng anak mo. Oo, naiintindihan ko. Ikaw na ang bahala. Pinakamamahal kong anak. Ilang taon akong humiling ng buong puso na sana'y magawa ko siyang yakapin. Na masabi ko sa kanyang ako ang kanyang ama. Ang babaeng tulad mo, dapat makontento sa kung anong binigay sa inyo. Dahil hinding-hindi yun magbabago. Makikita mo. Pagsisisihan mo sinabi mo. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon na makamit ang hustisya. Yun ay kung magiging interesado ako sa bagay na hinihingi mo. Rosalinda